Oo. Sorry. Sir, narinig mo naman ang sinabi niya. Sinabi niya lang yun para mapaatras ka. Ang dami niyang sinulat. Babasahin mo ba talaga lahat yun? Kahit di kaya, susubukan. Ito na lang ang naiisip kong paraan. Sir? Sir? Sir, ayun ang lahat ng sinulat niya. Tigalawa, yung isang set nilagay ko sa kotse mo. Thank you. Tuloy. Sir? Si Mr. Zhu. Tingnan mo, yan ang direktor ng malaking kumpanya. Ang galing ano? Tayo na mismo ang pumunta rito. Busy pa rin siya at pababalikin tayo. Ano ba naman yan? Mr. Su, sinabi ko na kay Darren, ayoko munang isipin ang deal. Umalis na kayo. Sinabi ko na kay Darren, ayoko munang isipin ang deal. Umalis na kayo. Pero, sir, alam mo mga connection ni Mr. Zhu. Huwag mong galitin. Baka gantihan ka niyan. Darren, kung di akong pumipirma sa paycheck mo, iisipin ko na nasa payroll ka niya. Pwede ba? Hindi naman. Ginagawa ko Mr. na... Zhu! Umalis ka na. Steven G, sabi mo ibebenta mo sa akin. Nagbibiro ka lang ba? Kapatid, sa negosyo, importante ang tiwala. Kung ganyan kakadali kung umurong, sino pa makikipagtransaksyon sa'yo? Mr. Zhu, wala pang pirmahan. Bago magkapirmahan, pwede magbago ang isip ko at hindi yung breach of contract. Sinasabi mo bang hindi mo ibebenta? Ganun ba? Ha? Ha? Saan ko itatapon ng Mercury ko ngayon? Isang linggo na lang nandito na yon. Kapag nabulilyaso ko, ako ang lalabag sa kontrata. Ha? Mr. Zhu, ganyan talaga kapag nagpapatakbo ka ng kumpanya. Isa kang CEO. Tama ba na mas bata sa'yo na sabihin sa'yo kung anong tama mong gawin? Steven G. Anson! Anson! Ano ba? Alis nga dyan! Laro ba to? Laro pala to, ha? Steven G, makikita mo rin, tanda mo yan. Sir! Teka muna, huwag kayong umalis! Sandali lang! Direktor! Lagot tayo! Teka, sir! Huwag kayong umalis! Sir, okay ka lang ba? Okay lang. Hoy, bakit biglang nagpaka-bodyguard ka? Sino ako? Bodyguard ba to? Pwede ba? Member ng triad yan, sir. Pag biglang bumunot ng baril yan o kaya patalim, anong gagawin natin? Kung bumunot siya, ano magagawa ko? Siyempre tatakbo. Hindi ako lalaban, no? Ano ako, tanga? Ano ka mo? Ang tapang mo kanina, bilib na nga ako sa'yo, sir, eh. Ay, hindi, no? Opisina ko to. Siyempre nagpakitang gilas ako. Tagal ko nang tiniis yun, ha? Ako pa ang tuturuan niya. Sira ba siya? Oo nga naman. Hoy! Namesa ko yan. Ay. Ate, ano ba? Huh? Oh, okay to ah. Itong sinasabi ko, wow! Ang sarap ng pakiramdam! O bakit ganito?
bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako nakalabas mula nung nabuntis ako eh. Jojo, mag-good time kami ngayon. Bakit di ka kasya? Hindi, okay lang. Huh? Bossing, halika! Ah? Dalawang order nga ng pinakamatapang na inumin nyo. Yung may mataas na alcohol. Wala talagang matinong lalaki sa mundong to. Tingnan mo ako! Ako? 2 beses na buntis ni Jojo. Tingnan mo, ang taba-taba ko na sa kampangit ng balat ko. Tingin mo, may pakialam ba sa akin ng lalaking yun? Saka ikaw ganun ka rin, no? Pumunta pa sa workshop ang asawa mo, yung pala may ibang kailangan. Hey! Hindi ko nga masyadong pinag-isipan eh. Ang gusto ko lang, may panganak ng malusog itong magiging anak ko. Para to pa rin ni Steven yung pangako niya sa factory. Pwede na yun. Tama ka. Okay lang. Kahit hindi ka mahal ng asawa mo, andito pa rin ang kapatid mo, oh. Okay. Mag-toast tayo dahil malakas tayong buntis. Oo, mag-toast tayo na sana maging malulusog ang mga anak natin. Tama. Oh, iho. Halika, iho. Halika. Ano ba to, ha? Yogurt lang to, eh. May problema ka ba sa buntis? Sorry po, ma'am. Pero bawal po sa buntis ang alkohol. Pag napano ang baby nyo, huwag nyo kami sisisihin. Oo nga, ate. Masama nga naman sa baby kung iinom tayo. Inumin na lang natin yung yogurt. Sige. Alang-alang sa baby natin. Hindi ako kontra. Ate, lumipat naman tayo sa lugar na mas malaki ang upuan. Ha? Maganda ang naisip mo. Sige. Lumipat tayo sa isang lugar kung saan bagay ang malalaking tao. Oo. Hindi ka ba lumabas sa tiyan ng nanay mo? Kasi po buntis na kayo tapos sa dance floor pa kayo. Delikado makabangga sa inyo. Kung ganyan po, malulugi ako. Ano kung buntis ako? Bibili nga ako ng isa pang ticket para sa baby ko. Ganito na lang. Bibigyan ko kayo na isang club box. Doon kayo sa likod, okay? Okay na yun. Nakita mo? Yan ang buhay buntis. Hindi mo maaasahan ng mga lalaki. At walang pakialaman tao sa'yo para tayong walang sinisipa-sipa dito. Sayang naman. Nagpaganda pa man din ako ngayon. Alam ko yun, ate. Pero alam mo, masama rin naman para sa atin yung makipagsiksikan sa maraming tao eh. Sa Jamo Island. Paano na? Cindy, parang may narinig akong Jamo Island, ha? Oo. Ate, ang taong yan, siya yung kuya ni Steven. Napirmahan ko na ang kontrata para sa Mercury. Ang natitira na lang, itapon yun doon sa Jamo Island. Hindi kaya gusto lang niyang itaas ang presyo. Porque alam niya, kikita ako ng malaki-laking pera dito. Mr. Zhu, okay lang. Pinaubayan niya na sa akin ng transaksyon na ito. Talagang hindi ako papayag na malugi kayo rito, no? Ano? Ay, bibenta niya ang factory natin sa nagtatapon ng Mercury. Naku, sobra na ang taong yan. Sumampa siya sa harap ng Jiangwangi Temple, ah. Ba't nandito ka? Tungkol ito doon sa factory. Katatawag lang ni Mr. Zhu. Pwede ba kumakain kami? Ito pala yung narinig ko kay Steven kaninang umaga. Gusto pa niyang itago to sa akin. Cindy! Palagay ko, kaya nasira ang deal bago pa ito nagsimula. Kasi yung asawa ng direktor na nagdadalang tao, ang probinsya niya ay sa Jamo Island. Ano? Taga Jamo Island ang asawa niya. Kaya pala, hindi wala ng pag-asa. Kaya nga, dapat ibahin natin ang target. Ang asawa, dapat ang bagong target. Asawa ng kapatid mo. Ang tindi ng galit mo. Mr. Zhu, kung isang araw, may mangyari kay Steven,
at ang baby niya ay mawala.